Ayan, so physical security, that would be the title of our week 14 discussion. So konting ano na lang po pala, no, I forgot to mention, we only have 3 more modules or 2 more modules after this one. Meron pa tayong 2 modules na i-discuss, no? Yung week 15 and then week 16 and 17. Magkasama po yung 16 and 17 sa module, no? Kaya 2 more modules and then we're done with the finals. And yeah, ang pagtutuon na lang natin ng pansin would be the examination. Mamaya sa laboratory session natin, doon ko na rin i-discuss yung about sa magiging sequence ng exam. Okay, kasi yung sa ibang section, ganun na rin yung naibigay ko sa kanilang info about what's going to be or what's going to happen for the examination in the laboratory session. So, I'm hoping mag-enjoy kayo mamaya dun sa ating babanggitin. Kasi as much as possible, I'm trying to lighten your load, no? Kasi finals ngayon, marami talaga tayong mga deliverables. But for some reason, kailangan lang natin mag-collect ng grades, no? Para sa criteria naman ng inyong grading. Otherwise, wala akong ilalagay dun sa inyong grades. Okay? So, mamaya ipapacilitate natin yon on our laboratory session. So, dito, for the introduction part, focus tayo. Since na ang title natin, physical security, when we say physical security, this is the type of a security that has attributes, no? Or this has something to do with a matter na pwede mong makita, no? You can also feel them, you can also hear them, diba? So, meron silang physical attributes, technically speaking. Okay? Now, in the past discussions that we had, meron na tayong idea about what would be the possible physical security entities na pwede nating i-consider. Like for example, di ba, meron kasing ano yan merong internal at saka external perimeters. Nakalagay naman dyan, di ba? Outside perimeter to the inside office space. So if we talk about external perimeter in terms of security, we need to consider any elements na pwede nating magamit, no? Or pwede nating sabihin na consider siya as part ng security. Like for example, yung mga building fences, no? And after that, meron din tayong mga security guards. Then we also have the CCTVs, we have the gates and locks, etc., etc. And then that would be for the external lang. Now, how about the internal? Marami naman sa internal din. Same thing with the external. Merong mga similarities yan, kagaya ng CCTV. Of course, sa loob ng building, meron din mga CCTVs yan. Yung mga offices locks, no? Yung mga door lock mechanism. Kung ano man, depending on the setup ng isang building, meron yung office. Okay? Kaya ang binabanggit dito is yung physical security provides protection techniques. So pag sinabing techniques, this would be or can also be considered as methods for the entire facility. Ayan ha. So yung buong building na ang binabanggit dyan. From the outside perimeter to the inside office space, including all of the information system resources for the very main purpose of protecting whatever data assets meron, no, doon sa loob ng building na yan. And of course, by now we understand fully, no, na ano ang essence ng data sa isang business operations. Napakalaki na po niyan. There's a reason why kung bakit may integration ng business discussion ng inyong course. I already explained to you guys about that, kung bakit merong parang explanation about business. Kasi nga IS kayo You will become managers of information system someday. That would be the designation of your program. Kaya syempre we need to understand as well how we are going to protect these data assets. That's part of being a good manager, no? Yung part ng natawag nating IT governance. Remember the discussions that we had regarding COVID?
Hindi COVID ha, COVID. Nalala niyo pa yung discussion natin about the COVID? IT governance? Hello? Naririnig po ba ako? Hindi. Narinig po sir, opo sir, natatandaan po yung COVID. Okay, yung COVID. Mag-thumbs up na lang po kayo if you don't want to open your mic, no? Para at least na alam ko kung ano no, kung naintindihan niyo yung mga binabanggit natin. So, clear na tayo dito ha. Clear na tayo. Actually, yung introduction na to, somehow this would represent as the summary no ng buong content ng module natin. Pero sige, himay-himayin natin for the sake of understanding, no? From the bottom, yung lahat ng mga pwede natin malaman regarding physical security. And if we talk about physical security, there are actually 3 goals, no, na kailangan natin i-consider. Ito, familiar na rin kayo dito, I'm sure. Confidentiality, integrity, and then the availability, or commonly known as CIA. May idea ba kayo kung sino yung taong nag-conceptualize ng model na yan? Diba? Lumabas yan doon sa ating, I think, second quiz ng ating midterm. The person who created the model CIA. Ha? Tama ba? Yeah, CIA. And then afterward, naging ano siya, no? Kasi ang tawag dyan is triad. And then afterward, naging hexad na siya. Nadagdagan ng 3 yan eh. Sino yung taong yan? Kung naalala nyo pa, na nag-develop or nag-conceptualize ng triad ng ano, no? Confidentiality, integrity, and availability. Naalala nyo pa? Bigay tayo plus 5 points kung sino makakasagot. Anybody? Pwede mag-try? Hello? Ayaw? Wait sir. Wait lang sir. Isip-isip muna. Sige, kaya nyo yan. Ha? Harry Truman? Hindi ba yun yung ano? Hindi ba yun yung host ng isang talk show? Si Harry Truman? Di ba? Correct me if I'm wrong. Pero yun yata yun. Yan. Siguro kakapanood mo yan ng mga TV shows. Dali. Sino? Bigay tayo ng plus 5 points. Sino makakasagot? Sino yung mama? Sir, try lang ako, sir. Sige, go ahead. Natatandaan ko lang. Si Don Parker ba, sir? Ayun. Yes. Siya po ang naka-develop niyan. Diba? Yung, remember the Parkerian hexad? Tama? Di ba si Don Parker? So initially, yung CIA, yes, yan yung dinevelop niya. Not the agency, but confidentiality, integrity, tsaka availability. Yan ang dinevelop niya. Then afterwards, na-develop yan into a hexad. Nadagdagan pa ng 3 yan di ba? Yan. It's a good thing na naalala niyo pa, no? Kasi talagang yung mga fundamentals, I told you before na hindi dapat kinakalimutan yung mga fundamentals, no? Kasi malaking tulong pa rin naman sa inyo yan. Okay, so technically, ang confidentiality, isa-isahin lang muna natin, no? So ito yung 3 core security principle, no? So si confidentiality, it prevents unauthorized disclosure of systems and information. So when we say disclosure, ito yung parang information na you're trying to bring it out in the open, no? Na confidential na nga yan. So that would mean yung data or information hidden on that particular information is secret po siya, no? It's not for everybody's eyes, but for some reason there is someone who would like to disclose the information. So ang ginagawa ng confidentiality is pine-prevent niya yung ganong situation. How about in the integrity? It prevents unauthorized modification of systems and information. So if you try to change or replace and even fabricate the data, no, hindi po pwede yan. So integrity will take effect to prevent those scenario to happen. And of course, yung availability nga lang talaga, most of the time naka-compromise yan. Kahit sabihin natin na hindi ina-atake yung ating data assets, but if there would be a time na dine-develop yung isang system, yung data kasi open
Di ba? So, ibig sabihin, aside from the person who created the data, meron na ngayong ibang person na pwedeng tingnan yung data. It's because tinidevelop siya. Di ba? Kumbaga, this data is now being turned into something para makapag-create ng panibagong data. It's like a metadata, no? Na merong isang main data and then merong isang subdata. Okay? So technically, ang ginagawa nito is prevent disruption of service and productivity. Kailangan po talaga available ang data. Paano mag-work ang isang business operations kung walang data na i-regulate? So siguro this would give you an idea kung bakit minsan, no, let's say yung mga ginagamit nating application, sometimes inaccessible siya. Kaya naman merong message that the system is under or currently under maintenance, di ba? Kagaya ng mga nangyayari like in the case of GCash, minsan hindi mo ma-access yung account mo, so that would cause panic. Siyempre, lalo na kung may malaki kang amount dun sa GCash mo. And then, after a while, pag-check mo ng yung GCash account, hindi mo na siya ma-access. So, sino hindi kakabahan nun, di ba? Iba kasi ang situation pag pera na pinag-uusapan. Di ba? You need to protect that asset din as well. So, nakaka-worry na pagka halimbawang ganyan, hindi nagbibigay ng notice, no, or any, let's say, ano ba tawag doon? Public warnings, no? Sasabihin ng GCash na ano, no? Na magpe-perform kami ng system maintenance or mag-update kami ng server. Wala naman sila kasing ganong klaseng ano, no, announcement. Kaya nag-worry tuloy ang user. One of the causes kung bakit ganyan ang nangyayari, no, it's because of the availability of the data. Ilan naman yung common sense lang naman yun eh. Di ba? Do you agree? Na kung bakit hindi mo ma-access yung account mo, it's because the data is not available. Thumbs up or thumbs down if you agree or disagree. Common po yan. It's a common knowledge sa isang information system that if you cannot access a system, then that would mean that the data is not available. Diba? So technically, paano sir mangyayari na hindi available yung data? Eh di, yung server din mismo. The server cannot be accessed. Ano ba ginagawa ng server? Nandoon yung mga data, di ba? Doon naka-reside ang data. So if the server is inaccessible, naka-shutdown siya, naka-system maintenance siya, paano lalabas yung data from the server? So you have to think otherwise, di ba? Kung ano ba ang nangyari. Don't just go to your social media account and then magrarant ka doon, di ba? Kagaya ng ginagawa ng iba na nagrarant na magsasabi ng kung ano-ano without even thinking first, especially in your case, no? Yeah, totoo yan. Especially in your case na mga IT students kayo. You have to understand or you have to analyze the situation. Bakit nagkaganon? Think of any technical ways kung bakit nagkakaganon ang isang system. You don't just go to your social media, post anything na, di ba? Eh, parang ano lang din naman. What's the purpose of getting an education, no, ng 4-year course tapos hindi natin alam i-analyze yung situation. Okay? So, availability ng data, it's always a must, if I may say so, kasi kailangan talaga yan sa isang business operation. Alright? Another thing. Ayan, meron pa siyang tatlo na physical security controls na nire-represent. So, we have the deterrent, the detective, and of course, we also have the preventive. Sa isa natin yan. Sige, para mas maintindihan natin. Physical security controls are the devices, no? And pwede rin namang systems. Ang system kasi, it can be a software or it can also be a hardware. Diba? Pwedeng information system yan. Kaya naman yung unit system mo, pati people. No? Pati ang people is talagang meron ding dapat attachment, no? in terms of physical security. And any other methods pa na pwedeng magamit to ensure the security in a physical sense. And tatlong types of physical controls yan. Nabanggit na natin kanina, no? Deterrent, detective, and preventive. So let's try to break them down one by one. Unahin muna natin yung deterrent. No? Ano ba ibig sabihin ng deterrent natin dito? Deterrent physical security. So these are designed to discourage those who might seek to violate our security controls from doing so. So for example, applicable po ito sa mga, yung mga hackers, yung mga attackers, no? Discourage them to violate any protocols. Meron yung isang
let's say, network server, no? O kaya naman even kahit sa mga empleyado. Sa mga, kasi pagka ikaw empleyado ka ng isang enterprise, somehow hindi naman or sometimes hindi naman sinasadya, no, na naka-violate ka. So unintentional 'yon. Na yung mga, let's say, mga security protocols or security controls, mababiolate mo yan. So hindi mo naman sinasadya minsan. So unintentional 'yon. Pero kung intentional ang pagkaka-violate mo, then you're actually violating the deterrent physical security control. Okay? So ito, dinidiscourage lang niya. Deterrent is somehow parang inaalis ka niya sa isang situation that you might commit errors or mistakes. And in the detective type naman po, this type of control serves to detect and report undesirable events that are taking place. So let's say, for example, may nangyayari ng violation. So si detective, siya yung magre-report. Okay? Hold on. And of course, yung classic example nito is it can be associated with burglary. So, of course, meron mga alarm yan and then physical intrusion detection system. Siguro kung nakakapanood kayo ng mga, sequence sa isang pelikula na, for example, merong isang robbery, no, na nangyayari sa isang sensor, pwede rin, yes. Yung mga, let's say, laser sensor, pwede rin po yan, no? Kaya yan, applicable yun sa mga, sa mga building or establishment na meron talagang pinoprotektahang, let's say, high value item, kagaya ng halimbawa, mga museum, di ba? Sabi nga, alam naman ninyo yan pag nanonood kayo ng movie. Na at night, pag wala ng mga tao doon sa loob ng museum, na-activate na yung laser sensor. Di ba? I'm not sure kung ganyan ang talagang setup in an actual museum because I've never been in a museum during nighttime. Have you been to a museum during nighttime? Well, we can only see that, sa mga pelikula na napapanood natin. Pero yes, I think so. Pagka, let's say, for example, yung museum na yan, talaga naman pong kilala yan, no? For example, yung The Louvre. Yeah, ako din, movie lang din. Sa movie ko lang din nakikita. Pero yes, pagka yung museum talaga, di afford ng museum natin yun, sir. Grabe ka naman. Baka naman na hindi natin alam kasi we cannot say no, na ano ba ang museum natin dito? National Library sa May Loton. Ano pa ba? Hindi natin alam kung anong sequence nila, no? Or kung anong yung kanyang security setup. Guard lang daw yun, sir. Hindi maiiwasan niya ang guard. Nuusukan, sir, para makita yung mga red light. Okay, totoo naman yun. Sa sensor, ganun talaga. No? Pero tingnan natin sa sige na nga, tingnan nga natin. Napapakano tuloy tayo. Tingnan natin dito sa kung meron ba, security protocol of National Museum. National Library ba yun? Library yun, di ba? In Manila. Tingnan natin kung meron silang security protocol. Ayun. Ano kayo dito? National Library of the Philippines. Kaso wala namang security. Okay. So wala Meron ba silang ini-implement na security protocols? Website pa itong napuntahan natin. Ano sabi? Sa Manila rin. Yes. National Museum sa Manila rin. Okay. Siguro mga taga Manila yung ba sa inyo. Well, anyway, sige, tuloy lang po natin ito. Okay. So, preventive, as the word itself, no? Kaya nga preventive yan. Iniiwasan din yung unauthorized entities from breaching our physical security. So, siguro,
ginagawa ng mga kumpanya rito is lahat na ng mga security mechanisms, security protocols, ini-implement na. But then again, depende yan sa nature ng isang company, no? I'm not saying na yung mga small to medium scale company hindi naman sila masyadong nag-i-implement ng security. I did not say that, but depende po kasi yan sa nature ng company kung gaano talaga kalaki, no? Yung let's say process ng isang company kasi mahalaga yung kanilang operation, so mas tighten ang security. But in any case, these three types of physical security controls, applicable po yan if in case talagang i-implement ang isang security in an institution, company, and in organization. Alright? Ito pa. Ano-ano yung mga requirements ng isang physical security? Kaya tinawag na physical security yan, no? Physical, meaning person muna ang importante. Above all else. Diba? So sabihin natin na, sir, mahal yung network environment na sinet-up ng kumpanya, napakamahal, milyon ang halaga. Doesn't matter. Ang pinaka-importante is yung buhay ng tao. Diba? Kaya isa yung nasa una. Ano? Safety of people is the primary concern. Hindi binabanggit dyan na yung safety of equipments is the primary concern. Instead, yung kapakanan ng tao ang importante. Diba? Kaya ang una nating requirements would be the life safety. No? As mentioned here in our presentation. Talagang buhay muna. Kaya kayo, class, if in case makagraduate na kayo and then eventually you land a job, no, in an industry, it would be a wise habit for everybody to look for an area na kung saan safe kayo makakagalaw. Kasi hindi natin masabi kung anong pwedeng mangyari, no? In case na kayo nag-work na, alam nyo naman yung bansa natin, prone tayo sa iba't ibang klase ng natural disaster, no? For example, earthquake. Di ba? So alam mo dapat kung saan ka tatakbo. O kaya, fire, isa pa yan. Ako po. No? Kaya kung halimbawa, makapag-work ka somewhere in Makati. Kanina, klase na. Makapag-work ka somewhere in Makati and then, kaswertihang palad mo pa yung napuntahan mong building. Medyo matanda-tanda ng building. Mga 30 to 40 years old na. So, ibig sabihin yung safety medyo, untrusted or compromised masyado. So, kayo, pag papasok kayo ng isang kumpanya, alamin kaagad ninyo yung fire exit, tapos kung saan nakapwesto yung mga fire extinguisher for safety reason. Kasi hindi natin alam. Sabi nga lang, di ba, accidents happen anytime, disaster happen anytime. Hindi natin alam eh. You can never argue na, sir, bago yung building, well-ventilated siya, malinis, yes, pero, all these disasters can happen in the most unexpected situation. Di ba? Kaya dapat alamin nyo kagad yan. Anyway, pagka kayo naman po yung nakapag-work sa isang building, no? Isa sa mga requirements kasi ng City Engineering's Office is magkakandak ng fire drill ang mga building na yan. Diba? Kasi ako, I also experienced that once, no, na biglang nagkaroon ng parang emergency drill. So, pinababa kami ng building. Tapos pagbaba namin ng building, nandun na yung mga safe fire trap, pati na rin yung mga fireman. Tinuruan kami paano gumamit ng fire extinguisher. So, ganon. You have to consider putting yourself, no, na safe kayo. Kasi pag may mangyari sa inyo, di ba? Pag may nangyari sa inyo, what do you think will happen? So all of your efforts would be put into waste. You have to understand, replaceable po kayong mga empleyado. Kung may mangyayari sa inyo, huwag naman sana, knock on wood, but let's just, try to assess a situation na may mangyayari sa atin. So, ang mangyayari niyan, pag na-aksidente ka, hindi ka na masyado makaka-perform. Na, diba, yung performance mo, bababa na yan, and then eventually, that will cost you your job.
Now, the moment you step out of that office, yung opisina mo, right there and then, maghahanap na kagad ng replacement mo yan. So, replaceable ka. Kaya, bottom line here is always protect yourself. Diba? Kasi kung may mangyari sa'yo, that would be the end of your career. O hindi man. But, makakahad lang yan sa yung mga plano mo or yung mga gusto mo. Kaya always protect yourself wherever you are. Kahit sabihin mo pa na yung office mo, kino-consider mo yan as your second home. Diba? So, laging ingat-ingat lang. Wala namang masama doon. Kung ganyan ang mindset mo, no, na ituturing mo yung office mo as your second home, wala namang masama doon. But, always be careful. Kahit nga sa bahay, may nangyayaring disgrasya eh. Di ba? Kahit nasa loob ko na mismong bahay mo, madidisgrasya ka pa. Kasi nga, accident happen anytime, anywhere. Okay? So, ngayon, naging 5 na yung ating goals. Ito naman yung goals, no? Physical security. Una is to deter, no? To prevent, and then to delay, to detect, and then to assess, and after that, respond. Hindi naman pwedeng pag meron ka nakitang risk or threats, hindi ka magre-respond dun sa situation. Diba? Anong purpose kung bakit mo siya in-assess? So, kailangan magre-respond ka rin doon. Okay? Ayan, yung example nung gate, diba? We can assume na yung image na yan is that is a picture of an industrial plant, no? Kasi tingnan nyo na may tsura. Talagang well protected siya. I'm sure meron ding fence yun, may bakod yan, no? Kaya maganda yung pagkakaano niya. Maganda yung pagkaka-setup ng kanilang kumpanya. Now, you might be asking, bakit kaya sir yung mga planta ano yan, naka-fence yung mga yan, hindi kagaya ng mga building sa Makati, wala namang fence. Well, yan kasi, mga planta yan, di ba? So, technically, may mga ano yan eh. May mga residual waste kasi yan sila. So, pagka ang planta po, nagpo-produce ng mga residual waste, because of sa pagpaprocess nila ng kanilang mga goods, no, or products. So dapat po yan hindi po yan nasa isang metro. I mean, this type of facility should not be in around the capital. Kailangan yan somewhere na medyo may distance, no. In short, parang nasa probinsya. Kaya hindi ba kayo nagtataka bakit yung mga planta natin nasa Cavite, nasa Laguna, di ba? Nasa saan ba? Batangas. Daming planta ron. Kasi nga, possible na yung kanilang mga ipinoproduce na mga items or mga goods, nagpo-produce din ng residual waste. Hindi mo naman pwedeng isiksik yan sa Metro Manila. At saka napaka-expensive ng setup. Ang mahal ng lupa sa Manila, di ba? Tapos maglalagay ka pa ng bakod, ng fence. Get the idea? Nakuha yung idea doon? Thumbs up or thumbs down if you agree or disagree, di ba? Tama naman yan. Sa probinsya, talagang palakihan or paluwagan ng mga planta kasi medyo mura pa, affordable pa ang lupa. Dito sa Manila, hindi na most especially in Makati. Di ba? Kaya tingnan sa Makati, parang Hong Kong, dikit-dikit ng mga building. Meron lang sigurong malawak pa talaga sa probinsya. Okay? Well, kaya lang din nakabakod diyan. Siyempre, sa lawak niyan, hindi mo naman pwedeng nilagyan ng bakod kasi may mga equipments yan na nandiyan dyan sa loob. So, protection na rin yung fence. No? Protection na rin nila yung kanilang bakod. Okay? Sa Manila, hindi pa pwedeng ganyan na may bakod pa kasi nga because of the prices nung mga land area, sobrang mahal. Diba? Dito na lang sa Las Piñas magkano per square meter dito? I'm not sure kung magkano per square meter, diba? Pero dati, ang daming mga planta rito Sino mga pinanganak sa Sino mga tubong Las Piñas talaga dito? Thumbs up, yung mga tubong Las Piñas. Si Roel, si Aragon, sino pa? Dalawa lang pinanganak sa Las Piñas, Cristobal. Ayan, si Pulya pinanganak din, no? So, yeah. Ayan, si Balyer, sigurado si Balyer, tagapagmana yan no?
I'm not sure kung aware kayo dito, pero meron po tayong mga planta rito sa Las Piñas. Di ba? Meron dyan yung Best Foods Corporation ba yun? Yung gumagawa ng mga mayonnaise, gumagawa ng mga um, spread, no? Mga palaman sa tinapay, mga margarine, meron dyan. So makalampas lang yata ng ano yan, ng Robinsons. Pero ngayon wala na yata no? Tapos, yung gumagawa ng efficacent oil, nandiyan pa rin. Diba? Yung Omega Pain, nandiyan pa rin yung planta nila. No? May Golden Gate. Sa may Golden Gate ba yun? Oh, sir. Tawat ng Golden Gate, yes. Diba? Well, nagkataon na, swerte lang yung mga yan. Swerte lang yung mga kumpanyang yan. Kasi nung araw, hindi pa naman ganun kamahal ng lupa dito eh. Kaya sila yung mga early, sila yung mga early settlers na nakapag avail ng lupa. Kaya until now, nandiyan pa rin sila. Di ba? Imagine kung yung okay. Oo nga. Power plant yan. Oh, yes. Diyan sa may, I forgot. So, marami tayong mga planta dati dito. Imagine if these plants na meron tayo ngayon, ibebenta nila yan sa mga investors, let's say, ang laking pera niyan. Di ba? Kasi nasa NCR naka-setup yung kanilang kumpanya. Ang laking pera niyan. We're talking about millions. Nung araw kasi nung inavail nila yan, medyo hindi pa ganun ka-progressive ang Las Piñas. May idea ba kayo kung kailan naging city ang Las Piñas? Ha? What year? 1990, sir? 7? Yes. 1997 po nung naging city. No, March 27 yata, no? So there's a significant reason, no? Kasi March 27, 1997, di ba? So naging city siya. Nung time na yun, plus even before that, no? Hindi pa naman ganun ka-progressive ang Las Piñas. Kaya itong mga planta natin ngayon na nandito, na until now, siguro nandiyan na yan sila, way back 80s pa, no? Or early 80s pa. Nandito na sila kaya sobrang swerte ng mga taong to ng mga kumpanyang to na nandito sila ngayon, may planta sila kasi ang mahal na ng lupa. Good afternoon muna pala, Sir Jan. Class, batiin niyo muna ng magandang hapon, Sir Jan. Gandang hapon po, Sir Murillo. Good afternoon, Good sir. afternoon, sir. Good afternoon, sir. Okay. So going back, no, ganon. So you can just imagine pagka halimbawang let's say sasabihin ng ano yung pangalan ng planta diyan gumagawa ng efficacent oil? LP ano yun? Basta yung plantang gumagawa ng efficacent oil, no? Sabihin nila na sige, ibebenta lang namin yung aming planta because magre-relocate kami sa Laguna. O pag ibinenta yung area niyan, di ang laki niyan. Di ba? Tapos magre-relocate na lang sila. Baka yung pinagbentahan nila niyan, for example, naibenta nila ng let's say 50 million, Tapos bibili sila ng lupa sa Laguna, baka 25 million lang. So kumita pa. Pwede pang kumita yung may-ari ng planta because siyempre, if you talk about the value of per square meter ng lupa kumpara doon sa dito at saka doon sa Laguna, mas mura. Okay? Pero again, depende pa rin sa sa area. Kaya swerte yung mga planta na nandito pa rin ngayon. And then next, ayan, protecting people talaga. Yan, that would be the primary concern ng physical security. Diba? Kaya nga physical ang mindset naman kasi pag sinabing physical, it represents talaga a person. Diba? So, ito yung primary concern. Protecting people. Protect the individuals na kung saan yung business nakadepende sa kanila. Tama naman kasi if we have problems with people, paano magre-regulate or mag-ooperate ang business. Kaya sila talaga yung primary concern ng physical security. No? Now, while we put security measures, pati na rin backup systems in place to ensure that the facilities, pati na rin equipments, and data remain in functional condition, mababaliwala rin if we lose the security provided for the people. Diba? Kasi doon talaga nakadepende
sa mga tao talaga nakaasa ang ano no, ang possibly yung pagiging success ng operation ng isang kumpanya, 'di ba? I remember this guy, CEO ng Coca-Cola sa India, no? Sabi niya, uh, if you work hard, well then work hard. But you know, you go to the office at 8 and then you go out of the office by 5. Go back to your family. Yun ang sinabi niya. Okay? Kasi at the end of the day, ganun pa rin naman yun eh. Diba? It's always your family that matters. No? So, your work could be the sustaining factor para mabuhay. But then, you also have a life. You also have a family. That's according to him. Huh? That's those were his words. No? And of course, in working with the equipment, of course, along with the data, we have a rather difficult problem to solve. Kasi pag mako-compromise po ang security ng tao, talagang hindi na magagamit ang equipment at wala na ring magpa-process ng data. Tama? Kasi syempre, sir, ang machine po nagpa-process ng data. Yes, pero kailangan merong human intervention para yung machine or yung equipments gumana. Okay? So, yan talaga ang pinaka-primary concern. Ano pa? Yes, according to this, people are rather fragile in comparison to equipment. In the first place, hindi natin kailangan i-compare ang tao sa isang equipment. Diba? Mga IT tayo, mga IT people tayo, we understand how these systems work. No? For example, yung isang task na ginagawa or yung, let's say, magbibigay ng task, then yung upon assessment, no, yung task na yan, gagawin siya within 4 hours ng tao. Pero pag yan gagawin ng isang machine, pwedeng gawin yan within 5 minutes or less. So, itong compare kasi talaga ang layo ng difference. Di ba? Pero dito, ang binabanggit kasi dito, fragile nga daw ang tao compared sa equipment. Pwede kasi ang tao pag medyo stress out na yan, medyo burn out na yan, napapagod din. And then hindi na, for example, ganyan ang mangyayari sa kanya, no, na napagod na siya, so eventually matitigil, madidelay ang operation. Diba? And aside from that, marami pang mga situation na nakakapag-hinder sa performance ng tao. Let's say, for example, mag-CCR pa yan. No? For example, ginagawa niya na yung task, after an hour, CCR yan. Tapos, during lunch break, of course, magla-lunch break yan. Kasi we need to eat eh. We need the food, no, to sustain our energy. Tapos may konting chika-chika pa yan. Hindi pagkatapos kumain, hindi naman kagad babalik ng ano yan. Diba? These are the things na hindi ginagawa ng machine. Kasi ang machine, just turn on the machine, provide the instructions, no, and the commands, no, just press the buttons, and then yung machine talagang gagana na siya. For as long as you want it to work, gagana siya. No? Given the time na i-shutdown mo na siya, that's the only time na titigil siya sa trabaho. Ang tao kasi talagang marami pang factor kung bakit hindi kagad na perform yung task in a single operation. Well, you cannot blame kasi tao lang tayo. Okay? Extreme temperatures or even not so extreme temperatures can quickly render a person very uncomfortable at best. Totoo yan, especially ngayon. Ako, ilang araw ko nang danas yan kasi ang init doon sa bahay. Buti nga, nasa faculty tayo ngayon. Di ba? Ano niya, baka sabihin niyo si Sir, nag-ano lang yan si Sir, wala yan sa faculty. Tanggalin natin yung background. Nasa faculty tayo. Yan o, di ba? O. Off. Okay. Nasa faculty po ako ngayon. Balik ko lang yung background na. Ito tayo sa beach. Yan. Wala kang video, sir? Ha? Wala kang video? Meron, sir. Sabi ni Ravel, laro siyang video. Ay, sorry. Wala bang video? Nandiyan. Ayan, no? Meron, sir. Nakita po. Okay.
So, sana tayo? Yeah, uncomfortable at best because of extreme temperatures. So, kayo, especially, ingat-ingat din kayo. No? Huwag niyo sabihin bata pa kayo at kaya pa lang yung resistensya. Pero huwag naman sana. No? Every time you go out, kailangan protektahan din ninyo yung sarili ninyo. And of course, always keep yourself hydrated. Diba kahapon nag-number 1 ang Cavite. O, tibagin nyo yun. 47 degrees. Diba? Buong bansa. Ang init, grabe. Iba yung init, may yung parang maaning-aning na sa sobrang init. No? Kaya maglalagay ka ng bimpo sa ulo, nabasa kasi sobrang init talaga. Alright? So nasa peak na tayo ng init. Papalapit na ang Mayo eh. Ano ba? In the case of liquids, gases, or toxins, the absence, presence, or incorrect proportion of a variety of them can be harmful to individuals. Totoo naman yan. In the first place, sinong magte-take ng toxins, di ba? Sinong aamoy ng gases? Okay? Ito lang din yung binabanggit lang na siguro, the reason why kung bakit binanggit itong mga elements na ito, no? Liquids, gases, or toxins, talaga namang vital to, no? Or crucial rather. Crucial po yan sa situation ng isang tao. But, these elements are sometimes not susceptible to damage the equipment. Sometimes lang Pero prolonged exposure to this, possible din na yung mga equipments natin masira. Di ba? So, yan. Why do people do not give importance to mental problems? Ayan, sa pa yan. So, dapat din yung inyong mga mental health, iniingatan din po ninyo yan. It's like a domino effect, no? Pag halimbawang uncomfortable ka na sa isang area or sa isang situation, nako-compromise na rin ang inyong mental health. So, pagka ganyan, napapansin yung na-expose tayo sa ganyang situation, siguro it would be a wise thing to do, walk out of that situation. Tapos, give yourself some time to breathe. No? Breathe in, breathe out lang. Okay? Huwag ninyong masyadong i-absorb. But, again, kahit bata pa kayo, kayo pro na rin kayo sa. Iba na kasi ang panahon ngayon. Not like before. Okay? So, always prioritize your safety. What? Puro safety to. Puro people. Ayan. Safety of people falls above any other concern. Ayan. Sabi ko lang, di ba? And it must be prioritized above saving equipment or data. Kumbaga, ganito yan. Let's say merong situation na nangyayari sa office, no? Let's say merong fire. Ikaw, as being a concerned employee, you try to save, no, whatever equipments na pwede mong ma-save. But if it's gonna compromise your safety, nako po, iwanan mo na yung equipments na yan. Sir, baka naman magalit yung boss ko. No, it's not because of that. Pagka under direct risk ng ang situation mo, unahin mo na sarili mo. Diba? You don't need to worry about that kasi yung mga equipments na yan, kung saan nandoon yung data, meron namang backup copy yan. Meron pang cloud service. Hindi man mag-i-invest ang isang kumpanya ng basta local server lang, di ba? Siyempre, meron pang mga database sites yan. Meron pang mga cloud services yan. Kasi alam na nila yan expected na po nila yan. Na if in case na may mga gantong mangyayari, meron pa rin silang masasalvage na data. Yung nasirang server na yan, wala na magagawa dyan. Pero ibig sabihin, meron pang backup data na pwede pang magamit para mag-operate pa rin sa business. You get the idea? You get the idea po ba? Oh. Okay. Ganun lang lagi Always secure yourself. No? Ano pa sabi dito? We might find an example of this in the fire suppression systems. Kakabanggit ko lang. Laging fire talaga ang binibigay na example. Diba? Especially pag napunta kayo ng Makati. Tapos yung kumpanya na applyan ninyo nagre-renta lang doon sa building, meaning tenant lang sila.
Normally, pagka tenant lang yung company na yan dun sa building, ang ginagawa ng company is nire-redesign yung floor kung saan sila nagre-rent ng kanilang office. Nire-redesign meaning, nagke-create sila ng mga maliliit na mga, let's say, offices na parang cubicle. Paano pag doon ka napunta? Medyo tight na yung space. Pag may makasalubong kang maglalakad dyan sa parang hallway ninyo, kailangan yung gumilid, no? Gigilid kang gano'n, no? Para magkasya kayo dun sa daan. Paano kung merong fire? Kailangan naman tumakbo kang patagilid. Diba? Ang tsura mo pag tatakbo ka ng patagilid. Nakita na ba kayong taong tumatakbong patagilid? Ha? O kaya tsura nun, ano? Si Andrew, sir. Sino? Si Andrew. Si Aragon, sir. Pangit naman tingnan, di ba? But in any case, laging mag-iingat, no? Ganun lang naman yun eh. And then, we might find an example of this in the fire suppression system used in some data centers. Lagi yan meron, hindi lang sa data centers. Nakakita na ba kayo ng data centers? Have you guys seen a data centers lately? Ano natin dito? Yan. Para magkaroon tayo ng idea kasi dapat aware na kayo sa mga ganito. Third year na kayo di ba? Ayan po. So technically, a data center looks much like a server room. Kasi puro server yung mga yan eh. Di ba? So, if you're going to ask, sir, ano ang purpose niyan? Bakit may mga server dyan? Well, technically, it holds data of different companies all over the world. So, depende kung sa location mo, kung saan ka located. In our case, no, meron tayong mga data centers na malapit sa atin. I think we have somewhere in Taiwan, and then of course sa China, ang dami. Sa Shanghai alone, merong 15 data center, no? Tapos Australia has their own, New Zealand meron din sila. Southeast Asia wala po tayo. The closest one is Taiwan na merong ganyan na data center. But based on the news, no, yung Bataan Nuclear Power Plant, no, kino-convert siya ngayon as a data center. So you just have to look for that news, no, to verify. But I did once read about an article saying na yun na nga, yung Bataan Nuclear Power Plant is now being converted into a data center. Now, if that happens, class, hear me out. Pag nangyari po yan, then we will become the first country in Southeast Asia. Southeast Asia lang po, not the entire Asia. We will become the first country in Southeast Asia na merong data center. Now, how cool is that? Diba? Sabagay, maganda rin naman yun. I-convert nila yun. Kasi sayang naman yung facility na yun. It has been frozen or it has been idle. Idle siya since na napatalsik yung di ba, yung Marcos regime, no? Pinatigil or hindi na pinatuloy ni late President Cory Aquino. So, we're not going to go deep into political facts, no? Pero yun talaga ang nangyari. Yung mga projects ni Marcos nung araw, pinatigil po yan ni late President Cory Aquino. Yung Bataan Nuclear Power Plant, kino-convert na siya ngayon into a data center. Okay? So yung mga yan, nakikita niyo mga ganito, no? For example, this one, itong section na ito. Yan, itong section na ito. Kasi ano yan if I'm not mistaken, ang arrangement nila or organization nila ng ganito, no? Per region po yan. So for example, this one holds the Southeast Asia. Yung section na yan, Southeast Asia ang data content niyan. So we are actually talking about companies from Southeast Asia na meron pong mga data na naka-reside dito. Diba? So it's like a protection. Not like protection, but it's actually the protection. So if in case na yung company, no, somewhere in Southeast Asia, magkaroon ng problema yung kanilang server doon, they can always pull out the data, no, na naka-reside dito po. Kasi yung data center na yan, services yan na ino-offer ng mga data center companies.
last time, kailan ba yun? Kahapon yata, no? When I was, kahapon nga. Section 3 kasi yung hawak ko kahapon. So, ganito rin yung lecture namin. So, I asked them, meron ba silang idea about a data center? Siguro kilala nyo naman si Shekina, di ba? So, nagbigay siya ng kanyang experience about this. Kasi yung previous job niya pala, somehow, is meron silang association with a data center. So, ang ganda ng explanation niya. Maganda yung kanyang explain about kung paano nagwo-work yung data center doon sa kanilang kumpanya. Okay? So, pwede po na karamihan sa mga companies natin, no, sa Pilipinas na nag-a-avail ng mga data center. Totoo naman yan. Kasi marami tayong mga marami tayong mga homegrown companies na Filipino-owned na proud tayong sabihin na galing Pilipinas yan, di ba? Huwag nyo tayong lumayo. San Miguel Corporation. Although, ilang management na dumaan yan, di ba? Philippine Airlines. So, these are just some of the companies na talagang sobrang nakaka-proud na Filipino-owned. San Miguel has been in operation for the last more than 150 years yata. Di ba? Kasi even before the time of Rizal, may San Miguel Corporation na. How do you think this company managed to obtain and safe keep the data, di ba? Although wala pa namang data center nung araw. But what I'm trying to say is yung data nila sobrang laki na. Ever since the first time na tinayo yung kumpanyang yan, may data na yan sila. Di ba? Nakaka-proud kasi Filipino. And I think San Miguel is considered to be as one of the oldest company or companies in Southeast Asia. San Miguel. Maraming mga matagal ng kumpanya sa Southeast Asia. Pero San Miguel is one of them. Okay? Okay. Tingnan natin. Gusto niyo ba makita yung iba't ibang mga data centers all over the world? Kung nasaan yung mga yan? Ha? Tingnan natin. Meron ako nakitang picture. Yan, ito. Look at this. Ito, IBM pala to. IBM ito no? So, ang dami rin nila, So, ibig sabihin, si IBM company, nag-offer siya ng cloud, service. Yan, marami siyang mga branches, Meron siya sa Canada, meron siya sa America, of course. Meron din siya sa Europe, and then South America, Northern Europe, meron din siya sa Mid-Europe, meron din siya. Yan, South Africa, Johannesburg, meron siya. Of course, China, meron din siya. Pati sa Melbourne, meron din po siya. Bagay, ang IBM, sobrang tagal na rin kumpanya niya. More than 100 years na ang IBM. If I'm not mistaken, 1914 yata na-establish ang IBM. Sobrang tagal na ng kumpanyang ko. Yung nakita ko isa, worldwide talaga. What's this? Ayan, ang dami. Okay? So, what do you think would be the essence kung bakit kailangan ng mundo ng data centers, Meron ba kayong idea kung bakit ano ang essence niya? Ano ang kanyang value? Sige nga. Sige, Reb, go ahead. Para lang po sa akin, sir, kasi nandun po yung mga important po na mga files Yan. or mga importante po. Yes, that's actually correct. Kasi data yan, information yan. Na somehow, kailangan talagang mag-provide ng another avenue. Aside from the local servers, meron ang mga kumpanya. Meron dapat ibang area pa na kung saan nakatago pa yung data. Di ba? Kasi nabanggit na natin yung mga posibleng mangyari. So, if in case may mangyaring ang ganon, meron tayong pwede pang ma-pull out na data pa from different source. Kasi ang concern natin dito, magpatuloy ang business operation. We're not gonna go back to the ancient time na manual ang pagpaprocess ng business. Ang tagal nun. Kaya nga ako, I always believe na mas matatalas ang utak ng mga sinaunang tao kumpara sa utak ng mga tao ngayon. Totoo yun, class. Kasi wala pa silang masyadong technology na ginagamit ng araw. Manual yan.
magkaroon nga lang sila ng calculator, talagang advantage na sa kanila yun. Eh sa atin ngayon, ang dami na natin ginagamit na ways and tools to perform our duties, di ba? Meron pang iba na gusto mag-share? Bakit mahalaga ang data center? Anybody? Thank you, Reba. Sino pang gusto mag-share ng kanilang ideas kung bakit importante ang data center? Tingnan natin. Meron bang sasagot sa girls side? Recently, puro mga lalaki sa masagot eh. Sige, how about how about on the girls side? Baka may gusto mag-share ng kanilang idea. Girls? Ayan, may babae na. Sige, John Dale. Ano po, sir? Sa girls talaga, sir. Ano po, yung essence po kasi ng data centers po is mas napapabilis po yung distribution of data po within the specific businesses po. Yun. Ganun. Tama rin po yun. Diba? So, distribution, sharing of information, possible din yun. Diba? And of course, maganda yung sagot ni John Dale doon. I was expecting na sasabihin niya yung data mining, no? Kasi yun talaga ngayon ang ginagawa ng karamihan mga company, yung data mining. But then, in any case, yung distribution, yung pagre-regulate ng mga data, importante po yun. Alright? So, it's a good thing na meron kayong idea about that. Kasi, yun naman din talaga ngayon ang nangyayari na. Di ba? Na normally, madalas tayong gumamit ng mga applications, no? Na somehow itong application na ito, nakakatulong yan in whatever purpose na ginagamit natin siya. And we need the data for that application to work. So, just by doing that situation, we are actually doing something na pwede nating i-define na maraming process. Una dyan, syempre, yung sharing of information. Pangalawa, of course, yung pag-process ng data. Pangatlo, pwede natin sabihin nag-generate tayo ng data. No? O kaya naman, pwede natin sabihin na nagpo-produce tayo ng data. Kasi ang data, nare-recycle yan eh. Di ba? Nare-recycle ang data and then na-generate ang data into something or into a brand new data kung saan, for example, real-time data yung nangyayari. No? So, eventually, papasok yan sa repository. Ibig sabihin, may panibagong set of data na naman at mapasok. So, kailangan natin ang data center. Our local servers would not be enough. Those will not be sufficient para yung data natin ma-manage natin. Daming consideration yan. Meron pang database management system. Diba? So these are just the things na kailangan nating maintindihan para at least yung management niyan, pagdating ng time na let's say tayo ay magpa-process ng data, yung management ng data importante. Okay? Ayun, evacuation naman daw. One of the best methods na pwede natin magamit. Sorry, hindi pa nakashare. Ayun. One of the best methods we can use to keep our people safe in almost any dangerous situation. An orderly evacuation. Ito, I think yung orderly evacuation, hindi natin nasusunod to eh. Kasi I remember last time or yung mga times na tayo ay nagkakandak ng earthquake drill. Siyempre, di ba, duck cover and hold. Habang pinaperform ng duck cover and hold, nagtatawanan. Tapos paglabas, nagkikwentuhan pa. So, hindi natin nasunod yung orderly evacuation. Huwag niyong gagawin yun. Seryosohin ninyo yun dahil nangyari naman, di ba, na nagkaka-earthquake dito. Nung last sem nga eh. Nung last sem, probably around this time as well, na parang gantong oras din yun. Nandun kami sa 309. Nagkakandak ng defense ng Capstone. Biglang lumindol. Ang kasama ko doon si Ma'am Bacani, si Sir Insigne, tsaka si Ma'am Martinez. O, di ba? So, kung hindi tayo prepared sa mga ganyang situation, no? Pwede ba natin gawin yan na habang lumilindol nagtatawanan tayo? Ano yun? Di ba? So, pag meron tayong ganyan ulit, let's say, magsasabi ang eskwelahan natin na magkakaroon tayo ng earthquake drill, seryosohin natin. Mamadali pa. Yes, totoo yan. Di ba? Huwag ganun. Let's
do it by heart na kasi although we're not praying na mangyari yung iniiwasan nga natin yan, di ba? Kasi hindi tayo sanay na nagkakaroon ng lindol sa bansa natin kasi it's not a common occurrence. We're not like in the case of Japan. Japan kasi talagang yung mga tao diyan aware na sila na yung kanilang bansa earthquake prone sila. Pero sa atin hindi kasi tayo masyadong ganun ka earthquake prone. Kaya ang nangyayari pag nagkakaroon ng drill, nagtatawa na hagigikan tapos sasabihin mong straight line, triple line ang nangyayari. Ano yun? Okay, so next time po, we need to obey kung sino man yung maging instructor na nando doon. Tapos ang earthquake drill pa naman, unannounced yan. Diba? Unannounced po yan. So hindi natin alam kung kailan magkakandak ng eskwelahan ng earthquake drill. So the next time we did that or we do that, ayusin natin para masunod natin yung orderly evacuation. So be prepared, be aware, and be ready. Okay? Eto, isa pa. Administrative controls. Pag sinabi ng mga administrative controls, ito na yung mga security na ini-implement naman ng isang administrator ng system. So possible niyan, network admin yan, no? O kaya naman database administrator yan. So meron silang iniingatan din ng mga resources, so hindi mo pwedeng access yon without their authorization. Kaya nga admin control yan di ba? Ano to? Admin controls are usually based on rules of some variety. So kung sino man yung administrator, mag-i-implement siya ng policies and guidelines, you need to obey. Kasi ikaw yung isa sa mga end user, no? Ikaw yung isa sa mga somehow gagamit ng kanilang mga resources, so kailangan mo talagang sumunod sa kanilang guidelines. Otherwise, hindi ka bibigyan ng access doon sa resources. And then according to this, more specifically, they may be policies, procedures as well, guidelines, regulations, laws, pati mga batas, no, or similar bodies, and may be instituted at any level from informal company policies to federal laws. Sir, bakit may federal laws dyan? Yung module natin, by the way, is US-based po kasi ito. Kaya yung mga law pertaining to authority, federal po ang ano dyan. But sa atin, authority na lang, no, law or laws that prohibits any individuals or users to commit something na hindi aligned doon sa policies and guidelines, whether it's a company, no, or yung mismong administrator, diba? So you will never get or have an access pagka ikaw ay magbabiolate ng procedures na yan. And there's no reason for you to violate naman yung policies. Kasi nag-apply ka dyan, di ba? Nag-apply ka ng work dyan. And then, okay naman ang application mo. Tapos, ipirma ka na ng kontrata. Basahin mo yung contract. Naka-specify doon that you need to obey to company or adhere to company policies and guidelines. Kailangan maging compliance ka dyan. Eh, hindi mo binasa yung contract mo. Tapos, nung nandun ka na sa company, ayaw mo ng kanilang mga rules. So, di ba? So, technically, hindi ka sumusunod. In the first place, I don't see the reason kung bakit kailangan mong mag-violate. Eh kasi, di ba, empleyado ka eh. You need the job to earn money, to sustain a living. So, why violate in the first place? So, kung ano man yung mga directives, laws, you need to obey them. Right? No? Kasi, siyempre, isa yan sa mga objectives ng company, no, para ma-achieve nila yung kanilang goals. Okay? Another thing, protecting data. This is the second priority, no? Although this is a reasonably sure solution, certain attacks may render it useless. So, merong mga form of attacks that can somehow destroy this data. At pag sinabing destroy, maraming pwedeng terms na i-associate yan. Pwedeng i-fabricate yan, pwedeng i-replace, pwedeng i-modify, etc. No? I-tamper, such as those that break the encryption algorithm itself
or use other means to obtain the encryption keys. So ang binabanggit dito, no, other means to obtain the encryption keys. Possible niyan yung brute force attack. Di ba? If you remember, nagkaroon tayo ng discussion about the brute force attack na kung saan ito yung type of attack na pinapwersa na buksan, no, yung isang system. Questions? So far, wala naman. Another thing, physical concerns for data. So, depending on the type of physical media na kung saan yung ating data stored siya, no? And we also have these numbers of adverse physical conditions can be problematic yan or harmful to their integrity. Kasi ang data na nasa isang storage media or physical media, alam natin na yan ay isang information that can, provide something. Kaya, yun ang reason kung bakit talagang tinatry na i-access siya ng mga attackers for the very main reason of getting the data. Then eventually, no, gagamitin nila yan in their own personal reasons, no? And itong mga media devices na ito, according to this, they are often sensitive to temperature, humidity, magnetic fields, electricity, impact, and more. Kaya naman kung makapansin ninyo, class, no? Ang isang server room, no, like this one. Ang isang server room po, makapansin ninyo, air condition po yan. No? Hindi po yan na lugar na kung saan ilalagay mo yung mga networking devices mo along with the server na walang air condition, electric fan lang. Hindi kakayanin yan, class. Kasi bakit? Nag-i-emit kasi ng init yung mga device na yan. Mga machines yan eh. Diba? Any form or any type of electrical equipments, kasama na rin dyan yung mga appliances, nag-e-emit ng init yan. Kaya according to the module, no, sabi dito, ayan, no, sensitive sila sa temperature, pati sa humidity. So, kailangan mo ng well-ventilated area if you wish to set up this equipment. Kaya naman ang server room talaga is malamig yan, air condition yan. Diba? Tinanong lang ninyo yung laboratory natin, diba? May mga computers doon. So, meron din tayong dalawang aircon doon. Diba? Napansin niyo yan na yung ating laboratory, dalawang aircon? It's because may mga computers doon eh. And yung ADP, alam nila na nag-i-emit ng init yung mga CPU ng computer natin. Kaya kailangan talaga well ventilated ang ating room. I remember before when yung ating eskwelahan techbook pa ito, no? Yung room 301 hanggang room 304, walang aircon yan, nakabukas lang ang bintana. Tapos electric fan lang meron. Totoo yan, class. Tanungin ninyo yung mga mga kamag-anak ninyo o mga pinsan ninyo. O siguro mga tsuhin ninyo na nakapag-aral ng techbook dito. Wala pa pong aircon niya nung araw. No? Nakabukas lang yung bintana. Tapos meron lang electric fan. So you can just imagine the heat, no, na nangyayari doon. Tapos kaya ako I experienced before na nagle-lecture ka eh. Yung pawis mo tumutulo talaga. No, habang nagle-lecture ka. No choice tayo. Kaya ngayon, medyo maswerte kayo kasi kahit pa paano, yung aircon naman natin, sufficient naman, di ba? Lalo pag medyo malamig na yung panahon. Alam niyo yan kasi ilang beses ako nahawa sa inyo ng sipon. Totoo yan eh. Nalala niyo ng mga around December na kayo pagpasok ko ng room mag-aachingan dun sa classroom. Ako pa naman, napaka-sensitive ko dyan. Sipunin talaga ako. Madali ako mahawa ng sipon. Every week, nahahawa kasi ng sipon. Hindi ako nawawala ng sipon nun eh. Kaya pagbalik natin ngayong next school year, lalamig na naman ang klima. Siguro, magdala kayo ng face mask, no? Para kung kayo ay babahing, hindi makakahawa yung inyong sipon. Ha? Madali akong mahawa sa sipon.
May face mask na rin tayo lahat. Okay, next. Ano pa dito? Magnetic media, whether we refer to hard drives, pati tapes, meron pa. Floppy disk or otherwise, generally involves some variety of movement and magnetically sensitive material na kung saan yung data is recorded. Yung binabanggit dyan, class, medyo old school ang model. No? Yung model ng mga hard drives na binabanggit dyan, medyo old school na po siya. Probably mga 90s model. Kasi may mga tapes pa, floppy disk. No? Have you seen a floppy disk? Nakakita na po ba kayo ng floppy disk? Hello? Anybody? Nakakita na po ba kayo ng floppy disk? Hello? Andiyan pa kayo? Still with me? Food. Okay. So, before, bago pa pumasok sa eksena, CD muna unahin natin. Bago pa pumasok sa eksena ang CD, ang DVD, ang Blu-ray, tapos USB, floppy disk muna. So, this will give you an idea na, yung mga floppy disk pala na yan, storage media siya. Kasi binabanggit ni Sir, CD, DVD, Blu-ray, USB, mga storage media ito eh. Tama po. Storage media din po ang floppy disk. No? Ito po ang itsura niyan. Ayan. So, this one is the 5.5 floppy disk. This one is the 3.5. Ito, naalala ko before class, way back in high school, no? Pag meron kang ganitong case, lalagyan na ng floppy disk mo, ang yaman mo na niyan. Kasi nung araw, ang halaga nito, kada isang floppy disk, 25 pesos yata ang isa. Yung ganito, yan, yung isang ganito. Yung isang ganyan, 25 pesos na ang halaga niya. Ito, evolution niya. Okay, so I think this one is 7.5, this one is 5.5, this one is 3.5. Diba? Nung araw, pag magkakaroon ka ng isang, ayan, ang dami niya, no? Ay, mayaman ang tingin sa'yo ng classmate mo niya. Ito yung aming USB nung araw. Di ba ngayon USB na? Nakikita niyo po ba to? Ha? Hello? Nakikita po ba to? Yung nasa screen? Opo, sir. Ayan. So, yung evolution na yan ng floppy disk, no? So, ang naging evolution niya, siyempre, nakafocus din sa size. Kasi yung unang laki, oh. Tapos, yung sumunod, medyo lumiit na. And then, yung lastly, maliit na. Pati na rin, not only on the physical size, but on the storage size, meron din pong significant yan. Kasi bakit? Let's say, for example, this one has only 4 MB. Ang laki, oh, pero 4 MB lang. Tapos, lumabas yung bagong size o yung bagong design niya. Nagkaroon na ngayon, naging 7.5 MB na. This one has 14 MB. Di ba kung mapapansin nyo, laging double? Di ba? Ganun yan eh. Pagka nagde-develop sila, laging double. Laging times 2. So, for example, this one has 4 MB. 4 MB lang laman yan. Magiging 8 MB na ito. This one, magiging 16 MB. 16 MB. So, ganun lang. Ganun lang kaliit. Sa bagay, nung araw kasi, ang data niyan, wala namang mga niyan eh. Wala namang mga kanta, walang mga movie. Hindi kakasya isang kanta dyan. Ay, yung isang movie dyan. 16 MB, ilang audio lang yan. Wala pa namang data na mga ganyan, yung mga multimedia files. Wala pa nun. Puro mga text lang po yan. Tsaka pictures. Yan, pwede mong i-save dyan. Okay? Ngayon, syempre, after nyan, na-develop naman yung mga CD. Yung CD has 780 MB. Tapos, DVD. DVD has 4.5 gig of size. Tapos yung Blu-ray disc na merong 100 gig. And then, USB came into the arena. No? So, yun yung parang evolution ng ating mga storage devices. Kaya dito, binabanggit dito is yung mga hard drives pa, pati tapes, no? Floppy disk.
So sensitive sila sa extreme temperature. I guess hindi lang naman sila. Lahat naman ng equipments natin hindi natin ilalagay yan sa isang area na merong extreme temperature. Possibly room temperature pwede na. Pero yung ilagay mo sa isang area na na prone sa extreme temperature, delikado equipments mo diyan. Tapos not to mention yung equipments mo na yan mag-e-emit pa ng heat yan. So ano na mangyayari diyan, di ba? Availability is this would be one of our large concern kasi if we discuss protecting data, it is to ensure that the data is available to us pagka kailangan natin siyang i-access anytime. Alright? Now, the availability of our data often hinges on both our equipment and our facility remaining in functioning condition. So, ang data raw po, possibly na ma-compromise or inaccessible pag may problema tayo sa ating equipments, pati na rin sa ating facilities. Totoo naman yun. Di ba? And as we discussed earlier, and the media on which our data is stored being on working condition. So, hindi naman siguro natin i-attempt na ipaprocess ang isang data tapos meron tayong problema sa ating equipments, pati na rin sa ating pong facility. Hindi mo i-initiate yan kasi alam mo naman na magkakaproblema lang in the long run. Kaya, it would be better na just leave the data as is where it is. And then, ayusin muna yung mga equipments, ayusin muna yung facility before you process the data once again. Okay? Ito pa isa, residual data. So, pag sinabi natin residual data, ito yung mga data na i-dispose na po natin. But for some reason, we need to dispose them properly para hindi sila ma-recycle ng kung sino man na mag-a-attempt na buuin ulit yung data. Nakuha nyo? Nakuha po ba? Thumbs up or okay or yes sir? I need to know kung nandiyan pa kayo. Don't go into the light. I know it's very bright but do not go into the light. Ha? Okay. So, sige, basahin natin yung definition. So, when we look at the idea of keeping data safe, we not only need to have the data available when we need to access it, but we also must be able to render the data inaccessible. Yun na nga po. Kailangan natin siyang i-dispose properly para hindi siya ma-recycle. If it is no longer required, kailangan natin siyang i-dispose properly. In some cases, this need is relatively obvious. For example, we might not overlook the need to shred a stack of paper. Have you seen a shredding machine? Huh? Have you seen a paper shredding machine? Meron tayo dito sa office natin, dito sa office nila Sir Jan. Nakakita na po ba kayo ng isang paper shredding machine? Paper shredder. Sure yun, sir. Ito po, papakita natin. Yan o. Yan. Sa mga offices class, meron talagang ganyan. Diba? Kasi alam naman natin na sa isang opisina, pagka nagwo-work na po ang mga empleyado dyan, they're actually processing data. Diba? Ano pa bang definition na pwede mong ibigay dyan? Siyempre, nagpa-process sila ng data. Now, sometimes, yung mga pinaprocess nila, nagkakamali sila. But there are still data contents on that particular task. Kailangan i-dispose yun. So, what's the better way of disposing that data na hindi na pwedeng i-recycle ng kung sino man na may magtangka na i-recycle yung data? That would be it. The paper shredder or paper shredding machine. Parang ginigiling nila, sir. Parang ganun, yes. Ginigiling po nila talaga yan. No? Tapos yan ay nilalagay sa isang garbage bag. Itinatapon na po sa, of course, kukuhanin na yan ng garbage truck. Daming ganyan sa mga opisina. No? Siguro kayo, pag di ba, magkakanda kayo ng interview, I'm sure, nababalikan ninyo yung inyong mga, yung inyong mga beneficiaries. Tanungin ninyo na, ma'am, if it's not too confidential, can we ask how do you dispose yung mga documents ninyo na hindi nyo na kailangan? Sasabihin nila sa inyo, shredding machine. Ganyan po.
So, tinatapon na lang po yan. Tapos, I'm not sure kung ano yung ginagawa ng garbage collection dyan. So, technically, ganyan po. Para hindi ma-recycle yung data. Di ba? Ayan, I remember one time, yung Microsoft Corporation, when it was under Prime, na kung saan talagang sikat na sikat ang Microsoft Corporation ng araw. Maraming marami silang mga tawag dito, yung mga sniffers na ito yung mga tao na na pinipilit alamin yung proseso ng Microsoft sa pag-ooperate na ng business. Kaya ang ginagawa ng ibang mga taong to, pumupunta yan sa likod ng building na kung saan nandoon yung basurahan ng Microsoft building na yan, no? Tapos meron pa mga reporter din, tinitingnan nila, they try to assemble these papers na naka-shred na, hoping na makakuha sila ng information doon sa mga paper na yan. Okay? So don't burn it, just shred them. So ganun technically ang ginagawa. Alright? So yan ang tatawag nating residual data. Sa kaso naman ng isang electronic or digital device, meron pa rin pong mga residual data dyan, class. Alam ba ninyo na pag nagdi-delete kayo ng file sa inyong computer, yung storage na yan kung saan nandoon initially yung file na dinilit ninyo, hindi po yan totally deleted. May idea ba kayo doon? Ito, alam ko may mga technical person dito eh. Going back to the question. Sige, magbibigay tayo ng okay lang. Sige, magbibigay tayo ng +5 points sa mga provide ng explanation. Ito yung question ko. May idea ba kayo na pag nag-delete kayo ng file sa inyong computer, somehow yung file na yan, hindi yan totally deleted? If you say yes, then provide an explanation. Yan, sabi ko na nga ba, mga muna to eh. Sige, Racines. Ano sir? Bali kapag nag-delete po kasi dun sa computer sir, may tinatawag na recycled bin. Okay. Bali doon po parang napupunta yung mga recent na dine-delete Okay. o yung mga past na na-delete na data. Mhm. Tapos may option po doon na Restore. yung empty recycled bin Mhm. o yung restore din sir. Ayun, pag in-empty mo Kung na, pwedeng makuha din yung bali kapag yun sir, pag na-restore sir, bumabalik siya kung saan mo din delete. Oo nga. Pero paano pag yung pagkaka-delete mo permanent deletion? Na hindi na siya dadaan ng... Ayun na sir, bali Meron pa rin. pag in-empty sir. Sige, go ahead. Ano sir, bali po sir, kapag in-empty talaga sir, parang wala na po yung data, hindi na pwede ma-restore sir. Okay. Sige, thank you dyan. Kasi Sir. ano natin mamaya? Meron lang sinabi si Corona. Ano yun, Corona? Disk drill. Orient mo nga kami kung ano yung disk drill na binabasa. Software yan, sir. Pwedeng install sa laptop. Pag may na permanently deleted ka na files, pwede mo siya ma-recover through that software, sir. Okay. So, maraming ganyan. Thank you, Carla. Maraming ganyan po ng mga data recovery software. Ayun. So, hindi talaga totally deleted. No? Ang question lang dyan is, paano yun, sir, kung hindi siya totally deleted? So, ibig sabihin, kakain pa rin siya ng space. The answer is yes. Kasi nandoon pa rin yung parang pinaka-root. Alam niyo yun? Yung root na, kumbaga, yung ugat nandoon pa rin eh. It's not totally deleted unless na hahanapin mo yung pinaka-root niya tapos magpe-perform ka ulit ng deletion. That would be the time na magkakaroon ng permanent deletion. Kasi, yan, kagaya ng binabanggit ni Carlo, no? Meron siyang alam na software na nagre-recover ng data. Actually, ginagawa rin namin before yan dito. No? Kasi meron kaming subject na hardware essentials no? Sa textbook natin. Nuturuan yung mga bata mag-install ng mga software, mag-manipulate ng mga files, mag-manage ng files. And one of the discussion would be is to recover yung mga files na na-delete na. So, gagamit lang tayo ng data recovery software, kagaya ng disk drill, possible yon na maano pa. So, ang bottom line dito is we're talking about residual data. So, kung marunong yung isang tao
na mag-recover ng mga residual data sa inyong devices or sa inyong equipment, delikado ang data. Kasi ang pinag-uusapan talaga natin dito, kaya nga security ang pinag-uusapan natin, di ba? So we tend to look for ways na mag-i-implement tayo ng security, talagang totally security dapat. Kaya it's a good thing din na nabanggit dito yung residual data kasi talagang alam din naman ng karamihan yan na kahit sabihin natin i-dispose mo na yung data, meron pa ring way kung paano ma-recover yung data na yan. Yung origin ng data na alalaman pa rin. Okay? So next. Ayan, backups. Importanteng i-backup ang data. Have you heard of data mining, data warehousing? Yan ngayon ang talk of the town. Diba? Kasi hindi basta-basta dinidelete ang data. And why should you delete a data? Nare-recycle ang data. Diba? Hindi talaga dinidelete ang data. Kahit sabihin natin primitive data yan or ancient data yan, still, nare-recycle yan. And then eventually, if you recycle those data, nagkakaroon siya ng, nagkikreate siya ng panibagong data. Or it somehow, panggagalingan siya ng bagong data. So, a new data is being born because of an old data. Diba? So, yun ang ginagawa basically. Isa yun sa mga requirements na ginagawa ng isang data mining. No? Now, to ensure that we can maintain the availability of our data, we will likely want to maintain backups. That's according to this. So, ito naman po yan. Not only do we need to back up the data itself, but we also need to maintain backups of the equipments. Magastos yan. Kaya sabi ko sa inyo, di ba, na ang isang network environment or network infrastructure, magastos po talaga ang setup. Magkano ang halaga ng isang server? 100,000s? Magkano ang halaga ng isang computer? 30, 50, depending on the brands. Tapos meron pang mga networking devices. So magastos talaga. But, these companies are expected na po nila kasi yan eh. Na pag magsiset up sila ng isang network infrastructure, expected na nila yan. That they're going to spend a good amount of money para lang magkaroon ng isang network infrastructure. No? Ayan, nakalagay naman dito, we also need to maintain backups of the equipment and infrastructure that are used to provide access to the data. Diba? So, not to mention yung mga yung mga sustaining factors like, for example, internet subscription, no? Yung mga subscription mo over the internet services, like for example, cloud service, pati na rin po yung mga software subscription, daming mga maintaining factors. Kaya mahal talaga. Mahal talaga mag-set up ng isang network infrastructure. No? And then we also have the protecting equipment. This would be the last on the list. No? As for the concerns and priority of physical security, siya yung last. Pero significant pa rin po ito because it protects the equipment and to a certain extent, the facilities that house it. So, hindi lang po yung equipment ang pinoprotektahan or kailangan protektahan, pati na rin siyempre yung facilities na kung saan nandoon yung equipments. Common thinking naman yan. Diba? Kung ikaw yung building administrator, so you have to oversee everything para lang ma-secure mo yung safety ng building. Diba? Monitor the condition of the building. Kung kinakailangan ng repaint yan, i-repaint yan. Kung kinakailangan mag-fumigate. Kasi ginawa natin sa eskwelahan natin yan before during the pandemic. No? Nag-repaint tayo dito, nag-fumigate, pinaliguan pa nga ito I remember one time nung pumasyal kami dito, may mga fire trucks dito, pinaliguan yung eskwelahan. Diba? Para lang, malinis. Let's say, parang ganun. So, kailangan din nating protektahan yung facilities, not just the equipments. And this category falls last because it represents the easiest and cheapest segments of our assets to replace. Tama naman siguro. Diba? Kasi, yung mga equipments natin, class, nawe-wear off yung mga yan. So, ibig sabihin, nasisira din po sila because yung mga equipments na yan, yung mga components kasi nasisira.
So, papalitan eventually. But, the facility, di mo pwedeng palitan yan. Pwede mo lang i-maintain yan. But, paano mapapalitan yan? Nakatayo na yun. Nakatayo na yung building. Di ba? So, pwede mo lang i-maintain. Kagaya ng mga nabanggit natin kanina. And even in the case of major disasters that destroys the facility and all the computing equipment inside it, as long as we still have the people, bumalik na naman sa people, needed to run our operation and eventually restore or access the critical data, we can be back in a working order very shortly. So, we have talked about so many elements, no, in terms of physical security, but it all comes down into one particular entity, yung tao pa rin. Diba? Sabi diyan, kahit na masira na raw yung facility, ma-damage na raw yung mga equipments, basta merong tao na gagawa, no, para dun sa operation, pwede tayong makabalik in a working order very, very shortly. Totoo naman yan. So, siguro parang binabanggit dito yung bayanihan. No? As long as there are people working, things can be done properly. Parang yun ang gustong paliwanag nyo dyan. Okay? Next. Ito. Physical concerns for equipment. Parang pabalik-balik lang. Sige lang, walang problema. Iyan natin to. Physical threats that might harm our equipment, although fewer than those we might find harmful to people, are still numerous. Yung extreme temperatures pa rin ang binabanggit na harmful equipment. No? Wala namang iba eh. And we typically think of heat as being the most harmful to computing equipment, and this is largely correct. Yun talaga ang consideration. Mas ano pa nga siya eh, mas critical pa siya para sa mga liquids. Di ba? Walang nakabanggit dyan na yung mga liquids, let's say, yung mga water, mga spilled water or spilled beverages, hindi nabanggit na possible din na mag-cause ng harm. Instead, yung heat talaga ang nababanggit. Talagang usong-uso ang summer. Kahit sa module natin, nagsa-summer. Okay? Ito isa, site selection. Nabanggit na rin kanina yan. Di ba? If you are planning to open a business, sabi dito selecting a location is a must in consideration. Kasi pag magsiset up ka ng isang, let's say, facility, dyan sa location na yan, ilalagay mo rin siyempre yung mga equipments mo. Now, the question is, how safe is the location would be? Ano ang history ng location na yan? Baka ba may infested ng mga yan? Ng mga magnanakaw yan? Sorry for the word. Baka mamaya infested ng mga ng mga budol-budol gang, hindi mo alam eh. So, kanda ka muna ng background check. I'm not saying na na yung mga area ganun talaga ang kanilang nature. I did not say that. What I'm trying to say is, you have to consider as well the status and the conditions ng isang area before you can even set up yung facility mo dyan. Okay? But I remember one time my brother told me, Brad, alam mo ba na kung saan magulo, nandoon ang pera. I think meron siyang point doon. Kasi syempre, pagka yung area sobrang dami ng tao, possible na itong mga taong to, or not all of them, but itong mga taong to, posible mo silang maging client or maging customer. So, the money is there because sobrang dami nila. Yun nga lang talagang pag masyadong maraming tao sa isang area, expect mo na magulo yan. Agree or disagree? Thumbs up or thumbs down? Hello? Mamaya na kayo magmerienda. Sabay-sabay tayo. Yan, totoo po yan. Pagka sobrang dami ng tao talaga. Hindi maiwasan yun. Hindi maiwasan naman. Mayroong nag-aaway, may nagka-clash. But, pwedeng gawing source of income because marami sila eh. Possible. May mga, may mga pera yung mga yan. Possible na maging, sila yung maging client or maging mga customers mo. Kaya sabi nga rito, we should be aware of the area in which the facility will be located.
and several factors could cause us issues in terms of protecting our equipment and may impact the safety of our people and data as well. Yun. So, ang concern ng ating module dito, kasi nga naman daw, kung sakaling magulo yung lugar, tapos doon tayo magagawa ng, let's say, ng office o ng planta, baka yung tao natin, yung mga trabahador natin, pahamak naman sila. Gawa nung masyadong maraming magugulo dun sa lugar. Pati na rin yung data, pwedeng ma-apekta. Kasi nga, possible na marawin, no? Possible na pasukin yung site, etc. etc. And we also have securing access. Now, if we are to secure our access to our equipment or facility, babalik tayo ron sa concepts of defense in depth. Remember that the defense in depth? Defense in depth, these are layers of defenses. Na, for example, yung data access mo nasa may bandang gitna siya. So, yung attacker should breach the levels of security before it can even reach yung pinakagitna, yung middle part kung saan doon yung data source. Kaya tinawag yan na concept of defense in depth. And there are multiple areas inside and outside. Ito yan. And where we may want to place a variety of security measures depending on the environment. No? And sabi rito, a military installation may have the highest level of security. Of course, automatic yan. Military installation yan di ba? And who would attempt to breach a military installation? Para kang nagpakano yan. Para kang nagbigti yan, di ba? Papasukin mo isang military installation na nakawin mo yung data, talagang delikado yan. Sabi dyan, merong highest level of security. Paano yung, ito, nakalagay naman dito, paano yung mga maliliit na mga, ng mga businesses? Like, for example, yung mga retail store na merong lowest level of security. Kahapon, nagtanong din ako sa section 3, meron ba silang naingka? O sino sa inyo ang may mga tindahan sa bahay? May nagsabi, sir, kami sir. Tapos tinanong ko, sabi ko, have you encountered an experience na kayo somehow nagkaroon ng security issue? Meron daw, ninakaw daw yung kanilang paninda. So sabi ko, what would be the solution that you think na pwedeng i-implement doon sa problema ninyo para maiwasan na yung ganyang mga situation? Sabi, close monitoring daw. So kailangan laging may nakatingin, laging may nakabantay. Tama naman din yun. Kasi siyempre, unang-una, sari-sari store yan, tindahan yan, bakit hindi mo babantayan? Nangyari kasi yung pagnanakaw sa kanila nang walang nakabantay. Sumalisi yung magnanakaw. Diba? Sumalisi yung magnanakaw, kaya nakuhanan sila ng mga items. Ngayon, sabi ko, why not try to install a CCTV? Kasi yung pagbabantay, yung monitoring, hindi natin masasabi na consistent, no? Sometimes, kailangan nating may gagawin tayong ibang bagay. Like for example, you need to go to the CR, no? Wee time. Kumbaga, di ba? Minsan, may tayong gagawin ibang bagay na nakakalimutan natin yung monitoring natin. So, mas maganda niyan kung I think that's the best way din naman na maglalagay ka ng CCTV, no? Doon sa area ng tindahan mo or sa mismong store mo para at least kahit hindi mo ma-monitor yan ng close, at least kung sakaling may mawawala or sakaling may mangyayaring pagnanakaw dyan sa tindahan mo, pwede mong balikan yung footage ng CCTV. Diba? And then, from that point, malalaman mo kung sino yung gumawa nung nung pagnanakaw na yun. So, ganun lang basically. Mag-invest ka lang, possibly, mga 5 to 10,000, diba? I know it's a big amount, pero makakatulong yan para mas maiwasan pang mawala yung mas malaking amount. Diba? So, CCTV. Yung mga bahay nga may mga CCTV. Diba? What more yung tindahan pa na source of income yan. So, kailangan talaga natin protektahan yan. And that's how you secure access. No? Sa mga maliliit. Yung sa military installation, wala tayong pag-usapan yan. Kasi talagang highest level of security yan. Doon pa lang sa gate may mga military personnel na ron. Papasukin mo pa yan. Okay? So I guess hanggang dito muna tayo, class. Kasi it's almost break time na rin naman, ano? So mamaya po, pagbalik natin, i-discuss ko naman yung sa
yung sa ating project for the final. And then I will dismiss you early. Okay? May question pa po ba?